Tapos na sila magsalansan ng mga bakal kaya nagsimula na silang magkabit ng mga pamorma. Ito nga ho yung ginagawa nung isa habang yung iba ay busy magkabit ng mga bakal. Kaya ngayon ay madami na silang nagawa dahil nakaready na yung mga ikakabit nila. At yung mga biga nga ho na hindi naman malalagyan ng hollow block sa ilalim, yun nga ho yung nilagyan nila ng bangka-bangka. At dito naman ho sa may bakod ay ginawa na din nila yung pangatlong poste. Mga susunod na araw nga ho ay baka meron na nga tong steel deck. Dahil pagpunta nga ho namin dito ay halos patapos na yung mga gilid. At eto naman ho mga tubular ay hinihinang nila para nga siguradong hindi bibitaw. Baka nga ho kasi matulad sa ex mo na hindi man lang tumagal. Ganda nga ho ng mga pagkakalapat na mga pamorma sa mga biga. Baka talian pa nga daw ho ng alambre yan para nga daw ho hindi bumuka. At may bibilin pa nga ho si Willie ng mga bakal para nga pantukod dito. At magagamit naman daw ho yun pagka nagpintura sa labas. Konting-konti na nga lang paakyat na nga tayo ng second floor. Kahit man ako excited ng mabuhusan to. Kaya lang medyo malaki ho talaga yung ginagawa nila. Kaya ang akala nga ho ng iba matagal. At hindi rin naman ho madali magkabit ng mga bakal. At wag nga ho kayong mag-alala kung wala pang asintada yung first floor. Dahil pag nabuhusan na nga ho itong second floor mamagicin na nga ni Foreman yan. Sa mga nagme-message nga ho sa akin kung nakakamagkano na ba kami. 56 days na nga ho ito at nakaka 1.8 na nga kami. Kasama na nga ho doon yung plano, building permit, material, pasahod po sa mga workers, at construction ban ho dito sa billing. 150,000 ho kasi yung construction ban dito. At isa nga din ho yun sa pinakamabigat. Pero mababawi naman daw ho yun pag sumunod ka sa deeds of restriction ng HOA. Pag hindi, di hindi. Yun lang. Kaya tulungan nyo nga ako manalangin para nga magkasya yung budget namin. At hanggang dito nga ho muna ulit yung update ko sa inyo ngayong araw. Kaya naman, wag mo akong kakalimutang i-follow. Bukas na lang ulit.